lin lang yan na laman daw ng sermon ng ilang magulang. Pero totoo bang yan nga ang dahilan ng pangingisay ng isang dalagita? Yan ang kwentong inalam ni Chino Gaston. Sa CCTV video na ito, makikitang natataranta ang mga kababaihang ito. Ilang sandali pa, ito na ang eksena. Nangingisay ang dalagitang ito na si Julian Tolop, ang inang si Joylyn. Nagulat sa nangyari. Tumawag yung anak kong lalaki na 5 years old. Sabi niya, Mama, si ate nagsusuka. Ito, pinuntahan ko sa kwarto. Ipagtingin ko, puro color yellow yung suka niya. Mga 30 minutes after, bumalik na naman yung anak kong lalaki. Sabi niya, Mama, si ate parang monster na. Tinignan ko, nalupasay na siya dun sa sahig. Inangat ko siya papunta dito palabas sa sala. Tapos, yung pinakadelikado pa, kinakagat niya yung ila niya. Ang hinihinala nilang dahilan, ang matagal na pagkakababa ni Jillian sa paggamit ng cellphone. Magdabang po ako, naglaro po ng gadget, tapos maikli lang po yung tulog ko. Aga po akong gumising, tapos pagising ko po, nagsusuka na ako. Pagtayo ko po, nahilo ako. Pagkatapos nun ay hindi ko na po alam anong nangyari sa akin po. Si Jillian, mahigit 3 araw nang inaabot ng 2:00 ng madaling araw sa paggamit ng cellphone para maglaro ng mobile games at gumamit ng social media accounts. Dahil dire-diretso ang pangingisay, isinugod na si Jillian sa ospital sa Davao City. Makay kami ng taxi, bit-bit yung kutsara dun sa loob ng baba niya para hindi niya makagat yung dila niya. At kinunan siya ng mga vital signs, which is nung nahirapan sila maganap. Tapos, nilagyan nila ng dextrose para doon na isalin yung mga anong pwedeng sa kanya. Ayon sa doktor, bumaba ang oxygen at potassium ni Jillian habang tumaas naman ang kanyang blood sugar. Ito ang sinasabing naging sanhi ng kanyang pangingisay. Ang findings ng doktor, gawa nga po ng wala siyang kain na, hindi yung maayos yung kain niya, wala sa tamang oras, sobrang puyat po. Nagsagawa ng mga laboratory test ang doktor na tumingin kay Jillian para mas malinawan. Ang mga resulta, ikinonsulta namin kay Dr. Gerald Belandres na isang general physician. Maari din kasi ang nangyayari ay yung masyado siyang focus or masyado ng strain yung kanyang mata at lumalakas na yung lente nito or tumataas na ito, no? Kaya minsan nahihilo yung isang tao. Once na nahilo, syempre magsusuka ito at syempre manghihina ito. Sa edad niyang 14 anyos, dapat nasa mahigit 8 hanggang 10 oras ang kanyang tulog. Para sa mga adults naman, dapat may 6 hanggang 8 oras na tulog. Dapat alam mo na napakahalaga ng sapat na tulog sa isang tao dahil dito siya bumabawi ng lakas na gagamitin niya kinabukasan para sa buong araw. Pagising ni Jillian sa umaga, ewan ko, hindi na naghihilamos si cellphone agad. Yun na yun. Hanggang nasa tawagin na namin mag-almusal. Pagkatapos mag-almusal, yun, cellphone na naman agad. Pag lunch, kukunin ko na yung cellphone sa kanila, sa mga bata. Payo pa ni Doc, dapat limitahan ang madalas na paggamit ng mga gadgets at cellphone. So usually naman talaga 2 hours divided time per day, no? Regardless kung anong age ito. Pero syempre, mas may strain talaga din yung bata na masyadong prolonged. Si Jillian nangako rin sa kanyang sarili at pamilya. Natutunan ko po sa karanasan na nangyari po sa akin ay makinig na po talaga sa ating mga magulang dahil alam po nila ang anong nakakabuti po sa atin. Huwag ding kakalimutan na ang lahat ng sobra ay nakakasama. Ako si Chino Gaston at ito ang kwentong dapat alam mo.